Araw-araw may mga katanungang inihahain sa aming legal expert na si Attorney JJ Atienza. Ang mga tanong na ito, binibigyan tugon ni Attorney JJ sa Bisig ng Batas. Si Christy ay bumili ng isang condominium unit on installment. Nang matapos niyang mabayaran ang kabuuang halaga nito noong 2008, ay hindi niya agad naaasikaso ang pagpaparehistro ng Deed of Absolute Sale sa Register of Deeds ng kanilang munisipyo. Kampante daw siya dahil hindi naman niya ito titirhan, ngunit balak niyang paupahan din. Di rin daw niya naasikaso ang pagpaparehistro dahil sa kinailangan niyang magpabalik-balik sa kanyang bahay sa Amerika. Nitong Marso, naisipan ni Christy na bisitahin ang niyang unit na condominium. Ngunit laking gulat niya nang malamang may nakatira dito. Ayon sa nakatira, binili daw niya ng cash ang nasabing unit at agad na ipinakita ang titulo niya dito. Nadiskubre ni Christy na ang nasabing unit ay muling ibinenta ng developer sa kasalukuyang nakatira dito noon, lamang 1 taon. Itinatanong ni Christy kung totoo daw ba na wala na siyang karapatan sa condominium unit na ito dahil naunahan na siya na nakatira dito na magparehistro ng titulo. Christy, maliwanag na may double sale na nangyari sa inyo. Ito ay isang sitwasyon na ang isang property ay ibinenta ng isang seller o developer sa dalawang magkaibang tao. Sa iyong tanong kung sino sa inyong ng dalawang nakasalukuyang nakatira sa condominium unit ang may mas malakas na karapatan dito, sinasabi ng Article 1544 ng ating Civil Code na ang pag-aari ay maaaring mailipat sa mga sumusunod. Una, ang pag-aari ay maaaring kilalanin sa taong unang nagparehistro in good faith. Ikalawa, ang pag-aari ay maaaring kilalanin sa taong unang umukupa ng property in good faith. At ikatlo, ang pag-aari ay maaaring kilalanin sa taong makapagpipresenta ng pinakamatandang titulo. Lumalabas na ayon sa batas, ang taong makikita na siya ang unang umukupa at nagparehistro ng property ang siyang may mas malakas na karapatan dito. Pero ayon po sa Supreme Court, sa napakarami na nitong desisyon sa mga kaso ng double sale, upang mas kilalanin ang karapatan ng taong ikalawang nakabili, kinakailangan na maipakita niya na nabili niya ito in good faith, magmula ng ibinenta sa kanya ang property hanggang sa maiparehistro ito. Kapag sinabi po kasi natin na good faith, ang ibig sabihin po ay kawalan ng kaalaman na ang property ay una nang naibenta sa iba. Suhestyon po namin na inyong alamin kung ang umuokupa ng inyong condominium unit ngayon ay tunay na ngang hindi alam at walang paraan na malaman na ang unit ay una nang naibenta sa inyo. Kapag may paraan naman na malaman yan na una na itong naibenta, subalit ito'y binili niya pa rin at ipinarehistro, ibig sabihin nito'y hindi siya in good faith at mas karapat dapat nakilalanin ang inyong karapatan. Paalala lamang po ng aming opinyon ay base sa mga detalyeng inyong ibinigay sa amin. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong abogado tungkol sa inyong mga legal concerns. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa Telebisyon ng Bayan. Mag-email po kayo sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza po, ang inyong bisig ng Bayan.